Bago tayo magsimula sa vlogs natin mga tropa, ako nga pala si Sai TV at etong channel natin na to, dito nilalagay ko or dito ko ina-upload yung mga vlogs natin sa mga tikiman ng mga alak na mga trip nating tikman. At gusto ko lang munang i-shoutout etong si Clueless Bartender. Isa rin siya sa mga nagbablog ng mga ganitong topic at ang mga trip niyang tikman ay yung mga craft beer. Kung mahilig kayo sa mga craft beer mga tropa, panoorin nyo yung channel niya and hopefully sa mga susunod natin na upload, makapagtikim na tayo ng mga craft beer dahil isang craft beer pa lang ang natitikman ko, ayun yung Encanto beer. At ngayon, dahil nga sa tropa natin na to, na si Clueless Bartender, nakita ko sa kanya etong San Miguel Chocolate Lager. Personally mga tropa, hindi pa ako nakakatikim ng dark na beer or yung kulay itim na beer. Meron akong mga nakikita, mga Cerveza Negra, mga stout or porter, mga ganyan. So kagaya nga ng sinabi ko, hindi pa ako nakakatikim nun. Eto pa lang yung una kong titikman at eto ay dark beer. Base sa mga nakikita ko online, etong dark beer ay iba siya sa porter and iba din siya sa stout. Mismong beer lang siya mga tropa na in-infuse with the chocolate flavorings. Syempre alam naman natin na yung mga flavorings na to mga tropa ko ay mga artificial na. And syempre without further ado mga tropa, tikman na natin to. Sobrang lamig niya mga tropa dahil nilagay ko siya sa freezer. At buti hindi siya nag-yelo. At isasalin na natin siya. Kagaya nga na sinabi ko, dark beer siya mga tropa ko. Ayan no, para siyang kulay kape kung makikita nyo sa personal. Napakalakas din ng pagbula-bula niya mga tropa ko. Ayan no, kumbaga eto yung tinatawag ng head. Sa mga beer enthusiast dyan, head yung tawag. Pinakataas yung mga bula-bula niya. So napakabula niya mga tropa kung ikukumpara mo siya sa mga normal na beer na iniinom natin. Kagaya ng mga pale pilsen, etc. Todo na natin to. Nung sinasalin ko siya, nakikita ko talaga sa kanya yung kulay kape. Hindi siya yung tipong chocolatey na kulay, yung talagang brown na brown. Sa unang tingin mga tropa ko, hindi mo siya aakalain na beer. Akala mo talaga soft drink siya na Coke or Pepsi, ganun yung pinakakulay niya. At syempre, bago tayo magsimula, eto nga pala yung pulutan natin ngayon. Nakabili ako sa labas ng tinatawag na, eto yung dating Tres Dos. Ngayon sa East Tres na siya. Tikman muna natin. Napaka-the best pulutan nito mga tropa. Kanina pa kasi ako natatakam dito sa pulutan natin. At eto na, smell test muna tayo. Napakalakas din ng aroma niya ng pagka-chocolatey. Pero hindi siya alam mo yung chocolate na chocolate. Para siyang cocoa. Yung mga cocoa powder sa mga ginagamit ninyong pang champurado, ganun yung amoy niya, literal. Kumuha kayo ng cocoa, tapos tunawin nyo sa tubig, kanawin nyo, ganun na ganun yung amoy niya, tapos tikman nyo. Pero syempre, obviously, hindi ko pa siya tinitikman. Pero ganun na ganun yung vibes. Yung chocolate niya, as in, parang cocoa lang talaga yung vibes. Tikman na natin. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, first time kong makatikim ng dark na beer. And ang una nating natikman ay dark lager. And alam naman natin na may two types ng classification itong mga beer at napakaraming style. Next time na natin iisa-isahin yon. Mabalik tayo dito sa tinitikman natin. Una mo talagang malalasahan, lasa talaga siyang cocoa mga tropa ko. As in, lasang cocoa. Kumuha kayo ng mainit na tubig, kanawin nyo dyan yung cocoa, ganun na ganun yung lasa with a twist ng lasang beer, yung tipong kumukurot-kurot ng konti sa lalamunan mo, pero hindi mo siya iisipin na beer mga trope. Yung vibes niya para siyang coke na lasang cocoa, ganun na ganun mga tropa, literal. Kung ipapaliwanag ko sa inyo ng napakadaling intindihin or mas malalasahan, ganun na ganun yung explanation, yung lasa para sa akin, and for sure para sa inyo ganun din talaga. Hindi masyado complex yung lasa niya, as in ganun na ganun talaga. Medyo matamis din siya. Tignan natin kung meron siyang ingredients na asukal. At nakalagay dito yung ingredients niya, water, malt, sugar, and corn, caramel color, natural and artificial flavors, hops, citric acid, at ayun na nga, meron siyang asukal mga tropa. Kaya napakatamis niya. Kung i-rate natin yung pagkatamis niya 1 to 5, 3.5 yung level ng pagkatamis niya.
4% alcohol by volume pala siya. And dun sa 4% alcohol na nakalagay sa kanya, halos nakakainom na tayo ng sabihin na natin na 1/4. Hindi ko nalalasahan mga tropa yung alcohol level niya. Pero itry natin once na makonsume natin etong isang bote. Syempre mapapansin na natin yung medyo tipsy kung meron man yung 4% na to. Kuha muna tayo ng pulutan natin mga tropa. Sa mga hindi nakakaalam, napakasarap na itong pulutan na to mga tropa. Ito yung tinatawag na 2-3 dati. Ngayon, 3-6 na siya. Sa mga maaarte dyan, for sure hindi nyo pa ito natitikman. Ito nga pala yung mga litid ng baka. You know? Hindi ko na masyado maalala yung presyo nito. Parang something around 60 pesos to 75 pesos. At inuulit ko, etong chocolate lager neto ni San Miguel Beer ay limited edition lang. Kumbaga parang trial and error lang to kung magkiklik mga tropa. Ayan yung mga nakikita ko sa mga kukonte or limited edition. For me, para sa akin ba tong beer na to? Ang sagot ko dyan, hindi. It is a good experience mga tropa, etong mga ganitong klase ng beer. Lalong-lalo na limited edition siya. Napakatamis niya, para ka lang talagang uminom ng Coke na lasang kokwa. Hindi mo mararamdaman yung alcohol content niya and ayun lang talaga, hindi complex yung lasa niya. Wala akong ibang malasahan kundi yon. And hopefully sa mga next vlog natin, matikman na natin yung stout. Yun din yung mga dark beer and sana masarap din yon. Pero sa ngayon, eto muna. Subukan nating consume etong isang bote. Medyo straight na natin para maramdaman or maipaliwanag ko din sa inyo kung napakalakas ba ng tama or wala. Napaka-smooth naman niyang inumin, pero hindi ito yung mga beer na yung tipong i-straight mo. Nakakaumay mga tropa, sa totoo lang. Dahil hindi naman ako fanatic ng mga kokwa-kokwa, malamang sa malamang, iniinom naman natin yung kokwa na matamis at syempre mainit. Yung tipong sisip ka lang ng konti, ganun yung vibe sa akin. Although malamig siya, hindi ko siya kayang i-straight. Alam mo yung parang may umay factor siya. Meron siyang konting aftertaste, pero mga 1.5/5 lang yung umay factor niya, yung backfire nung lasa niya. Mas nai-empower ng lasa ng kokwa or yung tinatawag nga nilang chocolate, yung beer. Kaya yung parang body niya na as beer, nawawala Natatabunan nung lasang kokwa, napakalakas nung power. Kung makikita nyo mga tropa ko, dito sa isa nating camera, ayan kulay kape siya mga tropa, literal. Napakalakas nung lasa nung pagka-chocolate niya na as kokwa nga, ayun nga yung parang pinakapaliwanag ko talaga na lasa ng chocolate niya. Syempre mga tropa yung kokwa, form din ng chocolate yan. Pero syempre para sa akin, iba pa rin yung alam mo yung tinitake natin na chocolate talaga dyan. Yung matamis, yung mga Toblerone. Medyo nabasag yung expectation ko. Akala ko ganun yung medyo malalasahan ko. And ayun nga, gaya nga ng sinabi ko, na failed yung expectation ko. Lasa lang siyang kokwa na alam mo yun, yung panchampurado. Medyo masarap naman siyang inumin. Para sa akin, i-rate ko to all in all, 2.5 lang. Saktuhan lang siya or hindi ko siya masabi na 2 Pwede rin 2. Siguro sa 2 na lang natin siya i-rate. 2/5 para sa akin to all in all. It is a good experience. Medyo hindi pa siya tumama dun sa, alam mo yon yung parang pwede na. Uulitin ko pa ba etong beer na to? Malamang sa malamang, hindi na. At least natikman ko na siya. Move forward tayo sa iba. Hindi kagaya ng mga, syempre alam mo naman yung mga favorite natin, yung Ichiban. Alam mo talagang uulit-ulitin mo yung mga ganong klase ng beer. Pero yung ganito, it is a good experience na lang mga tropa. Siguro dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Kung tatanungin nyo ako kung paano ko siya in-rate ng 2/5, nasa sa akin na yon dahil eto naman ay channel natin. Pero para sa akin, all in all, 2/5 siya sa akin. Move forward tayo sa mga next natin na iinumin. Siguro yung stout nga. Ang pangalan ng brand nung binili ko na stout ay, kung hindi ako nagkakamali, yung Guinness. Ewan ko kung yun talaga. Pero titignan na lang natin or kung ano pa yung mainom natin. Napakarami ko pang nakapending na beer and other liquor na pwede nating tikman. Sa ngayon, like, share, and subscribe. Dito na muna. Cheers mga tropa. Kung gusto nyong itry, nasa description yung link. Bye-bye. Drink moderately. Patit at matamis, pwede mong subukan. Walang limitasyon, basta kaya mo lumaban. Iba't ibang alak, laging may lasa. Lahat susubukan kahit anong taba. Tigman natin lahat yan. Hanggang sa magdilim na, di pa rin bitawan. Sige ituloy lang, huwag kang panghinaan. Sa bawat tagay, isa pang sanda.